So sa inyo, mahalaga lang yung sa inyong sariling freedom of expression. Pag ibang tao yung involved, okay lang sa inyo. Di ba? Yun ang masama po sa inyo. Di ba may kasabihan tayo? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Umuusok mga kababayan si Maudig sa pagkasuspende ng kanyang istasyon ng NTC, yung istasyon ng kanyang best friend na si Kibs. Kasi siyempre yung sisisihin niyan, siya. Di ba? Kung hindi sa kanyang sulsul. Kung hindi siya mga kababayan pumasok sa SMNI, hindi sana minalas yung istasyon na namimiligro mga kababayan na tuluyan ng mapasara. Pero mga kababayan, nakalimutan ni Maudigs yung old saying, what you sow, you reap. Kung ano yung inyong itinanim, yung ang inyong aanihin. Pinasara niya yung ABS-CBN noon, sabi niya tama. Ngayon, yung istasyon ng kanyang kaalyado, malamang mapasara, sinasabi niya ngayon mali. Paano nangyari na yung pagpasara sa ABS-CBN na halos parehas yung sitwasyon nung panahon niya tama, tapos ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala man nga kinalaman dito yung ating Pangulo. Kundi yung Congress po nakita yung mga violations. Dahil kaalyado niya, yung may-ari ng istasyon, maling-mali na daw. O, di ba? Ito, Duterte Blast Suspension of SMNI Program. Ano yun? Ito yung report, mga kababayan. Pagsuspinde sa gikan sa masa para sa masa, matinding paglabag sa constitutional rights. Ikasunod mga kababayan ng pagsuspinde ng programa nila, yung NTC na po, yung umaksyon. Buong network na, lahat ng kanyang istasyon, yung SMNI stations, all throughout the country, suspendido for 30 days. Lalong umusok po si Maudigs. Ganon po yung nangyari din sa ABS-CBN, buong Pilipinas. Lahat ng sangay ng ABS-CBN, sumara. Pinasara niya po. Yan sabi niya. Kaya tinira ko talaga sila. Yan ang admisyon mga kababayan ni Maudigs. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Sa mga nag-aanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos po mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So ito yung balita ng Manila Times mga kababayan ngayong araw na to. Duterte Blast Suspension of SMNI Program. Ito yung ginawa ng NTRCB, pinalabas na suspension order several days ago. 14 days siya,
Pero sinundan ito mga kababayan ng NTC suspension ng buong network na ng SMNI. Yung MTRCB, programa lang po, yung dalawang programa. Yung gikan sa China, sa Masa, yung kay Maudix mismo, para sa China, para sa Masa. Tapos yung kay Celis, laban para sa sa Masa, sa bayan. Lagi ka niya, Mr. Maravillas, nagkakabulol-bulol, nagkakamali sa mga... Sorry na, tao lang po. Ngayon, sabi natin, tama yung ating mga prediksyon. Sabi natin, ang susunod niyan, yung buong istasyon na, ayun, yung NTC po, umaksyon na, mga kababayan, based sa resolusyon ng Congress. Lalong uusok sila niyan pag revocation na po ng franchise. Nakaabang na. May nakita na po ako kasulatan. Siguro sa susunod na episode ng ating programa, basahin ko po sa inyo yung kasulatan. Meantime, dito muna tayo sa pag-usok po ni Maudigs. Sabi dito sa balita ng Manila Times, former President Duterte said the movie Television Review and Classification Board or MTRCB violated his constitutional rights when it suspended his program aired on SMNI. One, you have to be in gross violation of my constitutional right to free expression, sabi po ni Digong. Second, Anya, of course, is the outfit I'm using as a platform for violation for press freedom. In my view, the suspension of your right to exercise this freedom cannot be subject to preliminary or permanent status. That should not be allowed. The right to free expression is absolute to me. That is how I understood it. So to me, to that extent or to the full time you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. So nagagalit po kayo kasi na-violate po yung inyong constitutional right to free expression at pati yung istasyon. Pero nang isara ninyo yung ABS-CBN, hindi lang violation ng iisang tao. Yung binayolate ninyo yung freedom of expression. Lahat ng mga on-air personnel doon, mga newscasters, reporters. So sa inyo, mahalaga lang yung sa inyong sariling freedom of expression. Pag ibang tao yung involved, okay lang sa inyo. Di ba? Yun ang masama po sa inyo. Di ba may kasabihan tayo? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Kaya tingnan mo po ang nangyari sa inyo. Yung ginawa ninyo noong panahon ng inyong administrasyon, yun ang nangyayari sa inyo ngayon. Di ba? Ang tawag ng maraming tao niyan, karma. Ito, pakinggan natin yung report ng DCER, mga kababayan. Audio lang yung iparinig ko sa inyo. Tungkol dito sa pahayag po ni Maudigs. Itong DCER, ito po yung radyo ng SMNI. Ayan po siya. Pagsuspindi sa gikan sa masa para sa masa, matinding paglabag sa constitutional rights. So, siya lang yung may karapatan at may na dapat ay hindi nilalabag yung kanyang constitutional rights. Pero okay lang sa kanya na labagin yung constitutional rights ng mga mamamayang Pilipino, ng ibang mga tao tulad ng mga personnel ng ng ABS-CBN. Kaya wala kayong makumbinsi kundi yung mga mga minions ninyo. Ito po yung report. Pakinggan po ninyo, mga kababayan. Pagsuspinde sa programang Gikan sa Masa para sa Masa, matinding paglabag sa constitutional rights ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naritong balita ni Cristel Austria. Matinding paglabag sa constitutional rights. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte hinggil sa pagsuspende sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. One,
That would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang, Sagrado daw sa kanya. Mabigat yan. Pero sa ibang ating tao, hindi constitution. sagrado. Ani dating Pangulong Duterte, para sa kanya ay sagrado ang Pwede konstitusyon niyang at kaya i-violate naman mabigat basta na ibang tao. paglabag ang isinagawang hakbang ng MTRCB. In my So ganyan yung mga reasoning niya, mga kababayan. the suppression to express Suppression daw. right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan eh. The right to free Hindi daw expression pwede. is absolute. To me, Pag that is istasyon how kung I saan siya, understand it. lumalabas, hindi daw Malinaw pwede. na Pero pwede sa censorship ang ABS-CBN. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka nakasalita. You're censored. So, sina Ted Filon, Karen Davila, Noli Di Castro, okay lang sa kanila na isensor yung kanilang mga programa in all the network all throughout the country. Ayos lang sila. Pero sa kanya, kasi dati siyang Pangulo, hindi pwede, hindi maaari. To me, to that extent or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech. So sa kanya, derogation ng constitutional rights, free speech. Free expression. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Sinong makukumbinsi ninyo ng gawain ninyo kung para sa ibang tao, tama. Pero pag nasa sa inyo ng sarili, sa mga barkada na ninyo nangyayari, mali na. Idon pa lang mga kababayan sa mga pananalita niya sa programa, pananakot po. That is no sa broadcast. Doon pa lang po, foul na. Pero, anya Mr. Maravillas, di ba nag-deny si Maudigs na hindi man daw siya nanakot na ipapaganon niya si Franz Castro? O ito po, na-coach siya po dito eh. Ito yung kanyang denial, from Impact Leadership, sabi niya, I made no actual threat whatsoever to complainant Castro. Former President Rodrigo Duterte denies making death threat against those House Deputy Minority Leader in ACCA Teachers Party List, Franz Castro. Ito yung sinabi niya. Quoted siya. Sabi niya rito, yung statement ko, yung komunista, yung patayin, kasali ka. Di ba? Sabi niya rito, it bears emphasizing that none of the requisite elements of the crime charge are present, considering that I made no actual threat daw whatsoever to complainant Castro. Ulitin natin yung sinabi niya. Ang sabi niya, yung statement ko, yung komunista, yung patayin, kasali ka. Napakalinaw. Kasali si Franz Castro sa tinatakot niya. Pero yung kanyang bagong propagandista, si Malo Tiquilla, todo depensa po kay kay Maudigs, saka pati si Inday sa mga mga sablay na mga ginagawa ni Inday. Ngayon, pakita ko sa inyo, pabasa ko sa inyo yung post ni Malo Tiquilla pala. Ayan po, sabi niya. If a statement like papatayin kita was uttered in a TV show last November 16, and an alleged complaint was made last November 30, and nothing has happened, more than a month has passed, was that a threat or a figure of speech? Yung pananakot po, pwedeng gawin at pwedeng
hindi gawin. Pero ang tawag doon, pananakot pa rin. Di ba? Yung pananakot, pwedeng i-execute, pwedeng hindi. Pwede ngayon, pwede sa makalawa, pwede after 2 years para hindi mahalata. Ganun po yung natura ng pananakot. Ang importante doon, may nangyaring pananakot. Naintindihan mo, Malo Tikia? Kaya nga yung kaso niya, grave threat. Di ba? At ito yung naging dahilan ng suspension ng kanyang programa. O ngayon, ito yung statement ni Mau Diggs. Admission ito mga kababayan noong ipasara niya yung ABS-CBN. Pinos po ng impact leadership para ma-refresh yung isipan ng mga mamamayang Filipino at pati ni Mau Diggs kasi nagka-amnesia na yata sa kanya mga pinagagawa noon. Sabi dyan, Duterte versus Duterte. In 2022, former President Rodrigo Duterte admitted that he used his presidential powers against ABS-CBN resulting to the shutdown of the franchise. Ayan po, noong December 21, 2023, sabi niya, a temporary preventive suspension is by itself already censorship. You cannot speak. You are censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Yun ang sabi niya, December 21, 2023, in relation po dito sa suspension order ng kanyang programa na pinalabas ng MTRCB. Pero, mga kababayan, noong June 27, 2022, on ABS-CBN, sa kaso ng ABS-CBN po, ito yung sinabi niya, I use the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino, kaya tinira ko talaga sila. You see? By his own admission, mga kababayan, tinira niya talaga. So, okay sa iyo pag ikaw ang tumitira. Pero pag kayo na yung tinira, biniltahan na kayo, hindi okay, maling-mali. Isa na siyang censorship tulad ng sinabi po ninyo noong December 21, 2023 sa issue ng SMNI. Censorship na siya. It is now a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Paano maniwala sa inyo niyan yung mga mamamayang Pilipino na iba yung sinasabi ninyo pag kayo yung nagbabiolate ng constitutional rights at nagagalit kayo pag kayo ngayon yung nasensor. Di ba? Pag kayo na yung dinidisiplina ng ating gobyerno, galit na kayo at sabi ninyo, mali. Pag kayo pala yung gumawa ng mali, tama. May ganon. Bakit yan, Mr. Maravillas, yung pagpasara ba sa ABS-CBN, mali? Tama po yun kasi may violation. Ako po consistent. Sinuport ko po yun. May violations talaga. O di okay yung pagpasara niya. In the same manner, ngayon po, may violations yung SMNI. Kaya tama lang na ipasara. Di ba? Dapat consistent tayo sa ating mga pananaw, sa ating mga tinitindigan na mali or tama. Hindi po pwede na kasi kayo yung apektado, mali. Dapat po, no one is above the law. Pag may violation, kahit kaalyado, ipanish natin. Napakalinaw po na napakaraming violation. Nandun po ako sa committee hearing. Na-invite po tayo ng Committee on Justice to cover the hearing para hindi makapagsinungaling po yung mga nasa mainstream. Di ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.